Magandang araw mga ka-TH, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito pa rin ako sa gabihan ng nanay ko. Nag-explore pa rin ako dito. At marami na akong na-discoveryhan dito mga ka-TH. So yung unang video ko dun sa kabilang banda ng bato na to na may hiwa, pinuntahan ko yung kabila. Ito ang nakita ko mga ka-TH. Mayroon siyang sa kabilang hiwa mga ka-TH, mayroon siyang pointer mga ka-TH. So, yun mga ka-TH. May pointer siya. Kung saan ito ay nakapuwid sa patay na tugas yata ito mga ka-TH. Tugas ito mga ka-TH. Patay na siya mga ka-TH. Hindi siya magalaw mga ka-TH. Kasi iba talaga yung tugas. Kung hindi man ito tugas, ito ay anislag. So nakapuwin siyang pointer na yan mga ka-TH. Yan ay naipit sa dalawang bato mga ka-TH. Ito sa hiwa. Hiwa yan hiwa. Naipit siya mga ka-TH. At ito ay diretso nakapuwin dito sa puno ng tugas yata ito mga ka-TH. O tugas o mulabi. So nakapuwin siya mga ka-TH. Tingnan niyo mga ka-TH. At sa gilid ng tugas na ito mga ka-TH, patay na tugas, ay may bato ito na bato na to. Ang nakapagtataka mga ka-TH ay rectangle ito mga ka-TH. Ayan mga ka-TH. Rectangle ito mga ka-TH. Tingnan niyo. Ayan mga ka-TH. Rectangle yan. Yan. Rectangle yan mga ka-TH. Yan ay nasa gilid ng tugas. Yan. Kung saan mayroong pointer doon. Naipit na pointer sa gitna ng hiwa ng dalawang bato mga ka-TH. Yan mga ka-TH. Rectangular na bato. At saka meron din ako nakita dito, iwan kung nature made ba ito o hindi, o gawa ba ito ng tao. Mayroong parang X dito mga ka-TH. Ito mga ka-TH. Sa palagay nyo mga ka-TH, gawa kaya ito ng tao or nature made lang? Siguro nature lang siguro ito. So hindi yan kasali. Ang importante na ito ay rectangular nga rock, rectangular rock ito na nasa gilid ng tugas, patay na tugas mga ka-TH. Patay na tugas na kung saan may pointer doon na nakapuwint diretso sa tugas mga ka-TH. At sa rectangular na bato mga ka-TH, mayroong hiwa dito sa ibaba. Bandang ibaba ito mga ka-TH. Ang doble pa nga na ito mga ka-TH. May hiwa siya patungo dito sa baba. Mga ka-TH. Ano yung mga ka-TH? Hiwa siya mga ka-TH. Parang ano siya, pointer mga ka-TH. Ito, nakapagtataka ito mga ka-TH. Hindi ito maano mga ka-TH. Hindi magalaw. So, tingnan niyo mga ka-TH. So, ang hiwa na ito mga ka-TH. Parang pointer siya mga ka-TH. Galing siya dito mga ka-TH. Para siyang pointer mga ka-TH. Hiniwa dito mga ka-TH. Tsaka dito mga ka-TH. Nakapagtataka mga ka-TH. Mayroong maliit na pointer ito mga ka-TH. Hindi yan maputol mga ka-TH. Tingnan ako kahit ipasok ko pa yung daliri ko mga ka-TH. Hindi siya mga ka-TH. At iyan ay nakaturo dito mga ka-TH. Sa ibaba. Hiwa nito mga ka-TH. Dito sa ilalim mga ka-TH. Ito. Mga ka-TH. Dito siya mga ka-TH. So sa palagay ko mga ka-TH,
Ang bato na ito mga katiits ay ang ginawang marka ito mga katiits. Kasi tulad ng sinabi ko sa previous videos ko mga katiits, ang lugar na to ay pinagdaanan ng mga Hapones. Yung sinabi ko na pinalibutan yung lolo't lula ko doon sa paaralan. Kasi ang unahan kasi nito mga katiits ay paaralan ng 150 meters to sabi 500 yata, 500 meters kung hindi ako nakamamali, 500 to 600 meters galing dito mga katiits. Doon pinalibutan yung mga lulo ko doon during World War II. At sabi ng lolo ko at lola ko, dito sila nanggaling. Kasi doon sa itaas banda mga katiits, mayroong daan dyan mga katiits. Mayroong daan doon na kung saan tanging tao lang ang makakadaan noon sa panahon ng Hapon. Ngayon medyo malaki na kasi binuldoser na mga katiits dahil sa itaas. So sa palagay ko mga katiits, ito ay legit ito mga katiits. Square, rectangular, hindi square, rectangular shape na rock. Then parang may X dito or may ito mga katiits. Ito. Then sa baba naman nito, ito mayroon ding islas dito mga katiits. Patungo sa ibaba. Ano mga katiits, patungo sa ibaba. So sa ibaba nito mga katiits, makita natin ito. Hiniwa mga katiits. Ito hiniwa mga katiits. Tapos mayroong maliit na pinter doon mga katiits. Talagang sinadya mga katiits. At iyan ay nakapuntarya sa hiwa na to. Kung saan ito ay tumago sa ilalim mga katiits. Doon mga katiits. Baka nandito lang ay mga katiits. Maya sa susunod kong video, edit ko ito ng algorithm ko upang malaman natin kung saan ang item dito. Nandoon ba sa pointer na yan, ilalim, o nandoon ba sa pointer sa ilalim ng kahoy, o nandito sa ilalim ng bato na to. So hanggang dito na mga katiits. At kung nagustuhan nyo yung content ko, subscribe nyo ako para palagi kayo updated sa mga uploads ko, at para na rin na makita nyo yung iba't ibang mga treasure markers sa aming lugar, lalong-lalo na sa lugar ng nanay ko, sa gabihan ng nanay ko dito mga katiits. Kasi marami pa akong dapat malaman dito mga katiits. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan, ang ating tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.